po natin. Shalong pao, siomai, isa. Sige, okay lang. Pwede free, isa. Hello guys! Welcome again sa ating panibagong video. And today, December 16, 2024, I thought of going to Binondo. Actually, parang unexpected to na plan. Hindi ko talaga siya naisip. Pero, I also thought na itry yung bagong or yung extension na LRT line. So, from PITX, dito ako bumaba from Las Piñas. Then, hindi pa ako masyadong familiar dito sa point na to kung saan ba mag-exit going to the extension or the new extension of LRT line. So, today, though Monday, around 11 a.m. na to actually. Medyo maraming tao. I'm not sure if mako-consider pa rin tong rush hour. Pero sa pagpasok ko ng PITX, kailangan muna natin dumaan dito para dito sa part na to kung saan i-check yung bags natin to make sure na wala tayong mga dalang mga pinagbabawal. And hindi naman ganun katagal yung pila. Mabilis naman yung flow. Medyo tatagal ka lang siguro katulad neto ni Sir. Naka-luggage kasi siya. So, very close. And malaki. So, if may dala kang luggage, kailangan mo munang tumabi for inspection. And well, obviously, hindi naman ito yung first time natin pumunta dito sa PITX. Pero I'm happy to see na may mga ganitong project yung government natin. And you can see naman din may visibility ng mga police. And dito sa parang concierge nila, dito na natin makikita yung mga schedule ng bus na mga paalis at kung saang gate. So, bilang pupunta tayo sa Binondo, through LRT, third floor siya. So, after ko ma-check yung gate or kung saang floor, umakyat na agad ako dito through escalator of course. And dito sa PITX, parang one-stop shop na rin siya. Other than mga kainan, I actually saw na meron na din ditong mga government offices tulad netong LTO. So, if kailangan nyo mag-register or if kailangan nyo kumuha ng lisensya, meron na din dito sa PITX. Other than that, meron din ditong mga boutique, meron din ditong mga stores for luggage. Parang mall na din siya. And as far as I know, sa taas ng PITX, meron na din dyang BPO company. So, papunta na tayo ngayon sa LRT. So, dito sa third floor, akyat mo, makikita mo tong parang store ng Lalamove. Tapos may mga signages naman. That's what's good about dito sa PITX kasi hindi ka naman masyado maliligaw. Sundan mo lang yung sign. And of course, if comfortable ka naman, magtanong-tanong ka lang din. Then before tayo pumasok doon sa entrance ng LRT, may another portion na naman for X-ray just to check our bag. So, may pila pa din siya pero I think manageable naman. And yung station na bababaan natin, Carriedo, and yung single journey is 30 pesos. Tapos yung store value na 27, I think if meron kang neto, parang beep card. And eto na, nakapila na tayo to get our ticket or yung parang card. Carriedo. And yun na nga po, finally nakapasok na po tayo. And after nyo po matap yung card nyo, aakyat lang po kayo. Then, dahil sa kabilang platform,
po yung line papuntang Carriedo or northbound na sinasabi nila. And nakita ko pa parang isa sa mga cars o bagon ng train is may Taiwan na sign. So is it a sign? And by the way, if ayaw nyo mag stairs, meron naman pong available na elevator for our PWDs, senior and pregnant po na mga passengers. Then meron din po ditong part kung saan makikita nyo if what time po darating yung train. And yung PITX pala, ang tawag sa station is Asia, ayun po, Asia World Station, Asia World PITX Station. And very timely naman po yung pagbaba natin kasi dumating na ang ating train and sasakay na po tayo. From this station, Asia World PITX, medyo actually maluwang, wala masyadong tao, makakapili ka ng uupuan mo, hindi pa masyadong siksikan. And given na Monday, and I thought patay na oras tong pag-alis ko, hindi ko ina-expect na maging ganun kasiksikan. And naghanap ako ng magandang pwesto kung saan pwede ako makapag solo video, makapag-emote, and makapag-reflect sa buhay-buhay. Nagagamitin sa paglabas ng mga istasyon o terminal ng tren. Please secure your personal belongings such as bag, cell phone, or wallet, as well as the stored value card or signature. Siyempre, char-char lang yon. Hindi tayo magiging emotional, hindi tayo magka-cry-cry for today's video. And at this point, medyo maluwang pa rin siya. And actually guys, I've noticed parang ang dami kong nasasabing at this point. So, carry lang yon. So, ayun, I love this time na pagbiyahe ko until I reach Baclaran Station, kung saan dito na medyo masikip. Pero buti naman sa LRT kasi naka-aircon siya. So tinitingnan ko lang din kung ilang stops pa. So parang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Parang 14 stations if tama yung pagkakabilang ko. Actually, hindi. 14. From Asia World, mga 12 stations lang. Or 12 stops bago ma-reach yung Carriedo. It took me like mga 25 minutes, more or less, bago ko ma-reach yung, or bago na-reach ng LRT yung Carriedo Station. And di din ito yung first time ko mag-Chinatown. This year, 2024, last February, nag-Chinatown din kami, kasama ko si Nini and Mia. And hinahanap ko yung exit kung saan kami lumabas. Sinundan ko lang yung flow ng mga tao na palabas. Pero sabi ko parang hindi eto yun. Kasi sa pag-exit namin last time, parang pagliko mo, makikita mo na agad yung Chinatown. Then medyo bago sa paningin ko tong building na to, hindi ako sure kung ano tong building na to. Tapos pero hindi pa ako nag Google Maps kasi naniniwala ko sa instinct ko. Sinusundan ko pa din kung saan papunta yung maraming tao hanggang sa napadpad ako dito sa eskolta. Tapos nagtanong ako sa isang kuya sa tabi. Tinuro niya naman. Then sabi niya from church makikita ko na daw yung Chinatown. And eto ang makikita ko na itong fountain at itong arc. So ito yung mga isa sa landmarks na masasabi ko na eto na nga, Chinatown na nga. Then bago pumasok sa parang doon sa arc mismo, marami
actually dito sa tabi-tabi na jewelry store, and isa sa mga iniisip ko talaga soon is I will invest sa mga jewelry. And more video ako dito, hindi ko na-realize na bawal pala mag-video or mag-take ng photos dito until nakita ko yung sign. So medyo short lang tong clips natin sa part na to kasi yun nga, bawal mag-video. Ayoko namang masita tayo. And gusto ko pa sana tingnan yung mga price, kung may mga type ako na bilhin in the future. Pero sabi ko mag-stop na lang muna tayo ng video. And dumiretso na lang tayo sa loob. Ayun guys, yung purpose ko talaga, although wala sa plano, pero sabi ko mag Chinatown lang ako kasi iniisip ko bumili ng mga mga gagamitin for New Year, yung mga gagamitin natin yung mga accessories for New Year, yung mga ilalagay sa prosperity bowl, mga ganon. And pauwi kasi ako ng Iloilo, although nagdadalawang isip pa ako at this point if uuwi ba talaga ako, hindi. So iniisip ko dito if kakain ba muna or bibili na ako na lang ng mga ampaw or yung mga golden bill or yung mga golden coin. So nagtitingin-tingin ako dito, hindi ko din actually alam kung ano din yung kakainin. Tapos naisip ko mag Xiaolongbao. Tapos nung tinitingnan ko tong menu dito sa door, parang hindi ko nakita yung Xiaolongbao. So nag-walk lang ako. Siguro mga 7 minutes na ako nag-walk. Nag-try din ako Google search kung saan magandang kumain ng Xiaolongbao. Tapos may tinuturo siya dito sa part na to pero di ko naman makita, and I think na-reach ko na yung Divisoria, kaya bumalik ako. So another 7 minutes walk na naman. Tapos nakita ko tong Hong Kong Bay restaurant. Sabi ko parang it's giving. Sabi ko parang gusto ko matry. Tapos sumilip lang ako ng konti kasi hindi ko sure if may kumakain o wala. Tapos ito si Manong, nung nakita niya na parang gusto ko pumasok, sabi niya close daw. So nag-exit na lang tayo. Although sa labas naman na tayo, so hindi tayo nag-exit. Umalis tayo. Tapos nakita ko tong Waying fast food. Parang ang daming nakapila. Tapos parang ang sarap din nung parang, I'm not sure if chicken siya. Pero sabi ko ayokong pumila. So pumunta na lang ako dito sa Holland Hopia. So tiningnan ko kung anong masarap na flavor. Merong ube langka, ube, ang custard, which is yun yung binili ko. Sabi ko habang di pa ako nakakapag-decide talaga if kakain. Nung nakita ko tong mirror, hindi ko sure kung Xiaolongbao yan. Pero sabi ko parang sige mag Xiaolongbao na lang ako. Tapos trinay ko din umakyat dito sa restaurant na to. Although hindi ako sure. Pero sige, go pa din. Umakyat ako. Tapos sumilip lang ko. Parang may family event. Kaya nag-initiate retreat tayo. Yun, initiate retreat. Then sabi ko paano kaya to, medyo gutom na talaga ako. Sabi ko try ko ulit to if may masarap kainin dito. So sinilip ko tong Nina's Pancake. Though hindi ako nagki-crave ng something sweet, gusto ko sanang medyo savory. Okay, so ending guys, binalikan ko na lang yung pinakaunang restaurant na nakita natin. Yung akala ko walang Xiaolongbao, pero meron pala. Xiaolongbao. Bale, eto po, isa. Xiaolongbao, siomai, isa. Then, bola-bola. Siopa. Tapos Coke. Isang Xiaolongbao, isang siomai, isang bola. So yun, apparently walang siopaw na bola-bola, asado na lang. Kaya sabi ko, go na. Sige, okay lang. And as you can see guys, kinukuha pa lang siya sa freezer. So lulutuin pa lang siya. And yung
wait time daw is around 20 minutes. Kaya binuksan ko na yung custard hopya na binili natin sa Poland hopya. So etong custard hopya, eto muna yung tinira ko kasi medyo kumukulo na yung ating sikmura. And masarap naman siya, pero sabi ko nga hindi ako nagki-crave ng matamis, gusto ko sana savory, pero pantawid gutom lang din until dumating yung ating order. And finally, eto na dumating ng ating order. Unang dumating is yung siomai and yung ating kinikrave na xiaolong pao. Xiaolong pao, hindi pala siya bao, pao. And para mas ma-enjoy natin ang ating kakainin na siomai at xiaolong pao, so nag-prepare na ako ng ating parang sauce or yung parang dip. So eto, ang sarap nito, sana pala bumili ako. So parang chili paste lang siya, chili garlic paste, tapos nilagyan ko lang ng kalamansi and toyo para may sausawan tayo. And just after a few minutes, dumating na rin naman yung ano natin, yung siopaw asado natin. And I thought isa lang siya, pero dalawa, obviously. Then yung xiaolong pao natin, parang 3 pieces lang, tapos yung siomai natin is 4 pieces. So yung siomai, na-enjoy ko naman siya. I would say na worth it naman yung 150 pesos. Tapos ang sarap talaga nung sausawan. Perfect combo talaga siya sa may siomai. And dito sa may xiaolong pao natin, although ina-expect ko naman na medyo mainit siya kasi parang may soup siya sa loob, pero pinush ko pa din. Yung first try ko dyan, medyo napaso ako, pero worth it. Masarap din naman yung yung xiaolong pao, pero panalo pa rin talaga yung siomai na may sausawan. Then I'm trying now this siopaw asado, although yung parang taste buds ko parang hinahanap talaga yung texture sana nung bola-bola, pero okay naman. So naubos ko naman tong isang siopaw, tapos yung isa pina-take out ko na lang. Nakalimutan ko na i-film guys kung ano yung name na itong restaurant, pero yung total bill natin dito is 490 pesos. And after this, sa harap lang nito, dito na ako bumili ng mga gagamitin natin for New Year. Ilang piraso po laman na? Magkano po? Maliit, 25. Malaki at sige, baka siya. May coins kayo yung tigi-isa? Meron, hiwalay-hiwalay. Ilang peraso? Magkano ba? 10 isa. 10. Ayan. Magkano to? Isang ganito? 10 isa peraso. 12. 25 isang piraso. 14. Magkano? Oo. Maki. 350. Yan na lang hawak mo, sir. Magkano po lahat pati ito? 230 na lang. 120. 530. Magkano yung maliit? 20. 20. Ilan malaki? 14. Maliit lang. Isa lang sana. Pwede free. Isa. Okay. Isang piraso? Oo. Ayun, although hindi tayo magaling sa tawaran, pero nakahingi tayo ng freebie, yung Golden Bell. And other than dun sa mga pinamili natin, meron silang mga crystals dito. So if you're into crystals like me, pwede din kayo bumili dito. And after this, I decided to go home na. I remember
kung saan kami dumaan last time, yung mas malapit na exit going to Carriedo Station. So from this arc, turn left lang or sa left, tapos diretso lang and turn right. And that's it for this video, guys. I hope you enjoyed our Binondo trip. And nakita ko na naman tong train na may design ng Taiwan. So manifesting na early this year makapag Taiwan tayo para ma-document and ma-vlog din natin. And if you enjoyed the video, please like and subscribe. Thank you. See you again. Bye-bye.